So hi guys, good morning. So sobrang aga ako nagigising everyday kasi nga hindi lang din ako nanay, is working mom din ako. So kailangan both natin magampanan ng ating tungkulin. So yun, bali nakakailang voice na ako dito record pero hindi siya nag-record talaga. So nakapag-decide na lang ako na dito ko na lang sa CapCut gawin. Kasi dito sa TikTok never talaga siyang nag-record. So parang hindi ko alam kung anong meron doon. So yun, konting story time. So marami kasi akong parents na nakikita na hindi nila kinokontrol yung pag-aanak nila. So anak lang sila ng anak, buntis ng buntis, and then at the end, ang kawawa yung mga anak nila. Nanggigitata, dusing-dusing, hindi nakakakain ng maayos. Okay lang sana kung may maayos silang bahay or may sarili silang bahay, kaya lang kung nag-uupa ka pa, hindi mo na napapakain ng maayos yung anak mo, at lalong-lalo lang di mo na pagpapaaral. So please lang naman, 'di ba? So mag-control ka din. So yun, ang dami kasi nakikita kong parents na gano'n ang kalagayan. So syempre, 'di ba, sino ba yung magiging kawawa bandang huli? Syempre yung mga anak. So sa ating mga parents, ang uunahin talaga natin dapat ay ang kinabukasan ng ating mga anak. Hindi lang yung nailuwal natin sila, kundi dapat bigyan natin ng magandang kinabukasan. Maayos na mahisilungan, pagkain, tawag nito, edukasyon. So yan, so dapat both yun na ibibigay natin sa kanila. Hindi yung naisilang lang sila, kumbaga hindi mo na ibigay yung mga pangailangan nila. Tapos bandang huli, sisihin mo sila sa pagtanda mo kasi hindi ka nila natutulungan. So wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Kasi kung hindi mo naman pala kayang mag-anak ng madami or masuportahan yung mga anak mo, so bakit ka nag-anak ng nag-anak? Tandaan natin na mas konti ang anak, mas masusuportahan mo. Hindi naman sa tinatanggihan mo yung grasya, 'di ba? Pero kaya nga binuo ang mga contraceptive para makontrol mo. Sabi nga sa Bible, pag hindi mo na kayang suportahan, supilin mo. Hindi yung sige ka lang ng sige, ganyan. So hindi mo na inisip yung kinabukasan ng magiging huli, kinabukasan ng anak mo bandang huli. So yun, 'di ba? So sa ating mga magulang, obligasyon kasi natin 'yan na hindi natin kailangang isumbat. So paano ka tutulungan ng mga anak mo kung sila mismo nung bata pa sila hindi mo sila natulungan? Paano ka tutulungan ng mga anak mo kung wala naman silang magandang kinabukasan, hindi sila makakuha ng maayos na trabaho dahil wala silang edukasyon? Sa panahon ngayon, sobrang importante ng edukasyon. Kasi mag-apply ka lang ng trabaho, kahit waitress lang, ano bang tawag nito? Janitor, janitress, importante may diploma. So hindi ka makatanggap sa trabaho pag wala ka nito. So paano makakapag-apply ng trabaho yung anak mo kung hindi man lang nakatapos kahit high school man lang? 'Di ba? Tapos bandang huli sisihin mo yung mga anak mo kasi hindi ka man lang natutulungan. So wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. 'Di ba, tama ba? And hindi mo sila dapat pursigihin na tulungan ka dahil obligasyon mo naman silang palakihin dahil inilabas mo sila sa mundo. Oo nga, 'di ba? Ikaw ang naging kasangkapan ng sa taas para maging magulang or para iluwal sa mundo ang ating mga anak. Pero wag din nating aalisin na obligasyon nating palakihin ng maayos ang ating mga anak.